Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na PBBM hindi naninira. Former PRRD dapat bitayin. Nako, DILG tumistigo na. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga karibin natin, pasadahan muna natin itong balita na kung saan sinabi po ng Palasyo, Palace criticize VP Sara Duterte for saying people has right to show anger to government. Ayan mga kababayan, criticize po ng Palasyo ang pagsasalita ni Vice President Sara Duterte na dapat ipakita ng taong bayan ang galit dito sa gobyerno. Tama rin naman mga kababayan, di ba? Kasi nasa demokrasyang bansa naman tayo. So kung hindi ka rin naman magagalit sa gobyerno kung walang dahilan, di ba? Common sense lang. Na tayo po ay nasa democratic country at kung ikaw man ay magagalit sa gobyerno, ano man ang iyong dahilan, bahala ka na. Importante, hindi ka po nagagalit sa gobyerno ng walang dahilan. Always pong may always pong may dahilan yan mga kababayan, di ba? Tapos itong Palasyo, criticize pa, no? Kung magsasalita tayo, sa kanila. Ibig sabihin, yung minsan napapamura ka na minsan di ba? Yung mga inimbitahan dyan sa TRICOM na yan. Kasi daw mga kababayan ay nagmumura na. Ikaw ba naman, di ba? Sa administrasyong ito, talagang mapapa-PI ka rin naman talaga, di ba? So mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? At ito pa. Ito daw, sabi ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro, no? Hindi daw naninira si President Bongbong Marcos Jr. Aba, tingnan niyo yung itsura ng journalist na ito. Nung sinabi ni Attorney Claire Castro na hindi nagsisinungaling si PBBM. Tingnan niyo yung itsura, parang hindi talaga makapaniwala . Well, anyway, ito mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaction. Hindi po kasi siya yung tao na maninira ng kanyang leader, yung kanyang mga kasama sa pamahalaan. Hahayaan niya lamang po mismo ang tamang otoridad, ang tamang ahensya na mag-imbestiga rito. Hindi po siya kahit kailanman magsasabi sa taong bayan na pwede po kayo magalit kay ganito, kay ganyan. Hindi po yun yung pagkatao ng Pangulo. Sa inyo po yung reaction nila mga kababayan doon po, no? Sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na pwede kayong magalit sa gobyerno. Aba, syempre. Di ba? Kasi kung hindi na tama ang ginagawa ng gobyerno, hindi ka pa rin magagalit. Ganun bang ibig sabihin mo, Attorney Claire? Parang diktador na yun Kahit gusto mong magalit, hindi na pwedeng magalit kasi bawal. Ano sa palagay niyo mga kababayan, doon po sa kanyang unang sinabi, no? Na hindi raw naninira si President Bongbong Marcos Jr. Baka baka fake news yan, Attorney Claire Castro. Ay fact check nyo nga yung sarili nyo. Baka mamaya kayo pala yung nagkakalat ng fake news. Dahil po dyan sa pagsasabi mong hindi naninira si Pangulong Bongbong Marcos Jr., di ba? Halata naman
Sa campaign rally nga nila, walang ibang sinasabi kundi paninira. Di ba? At ito pa mga kababayan, itong balita naman na ito, mga karibin natin, about naman ito kay former President Duterte. Aba, gustong bitayin ha? Ito pong sabi ni ito pong sabi ni Lok Espiritu, ha? Siya po ay isang senatorial candidate at labor leader. Yan mga kababayan. Sabi niya po, he should be hanged. Yan. Dapat daw bitahin po si President Duterte, former President Duterte. Yan po ang giniit ni senatorial candidate at labor leader, Attorney Luke Espiritu, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano, ang most important enemy sa kasalukuyan dahil binago raw nito ang kultura ng bansa at nais maging mainstream ang patayan. Ay nako, yan ang gusto mo. Ganito. At saka nung nakaraan pa, bago si former PRRD, yun ba yung gusto mo? Kayo na lang ang bumalik. No? Walang pag-asenso. Bakit? Walang proyekto. Dito naman sinasabi niyang mainstream ang patayan, mga kababayan. Bago po kayo hulihin, no? Tinutukhang muna kayo. Tinutok-tok muna at pinapaalam sa inyo na mali ang ginagawa ninyo. Ngayon, kung ayaw nyo pa rin, di ba? Ayaw nyo pa rin magbago, yun. At nanlalaban kayo dahil gusto nyo talagang igit ang gusto niyo, hindi po yan pwede. Bakit? Nakakasira po yan sa kabataan, di ba? Nakakasira yan Tapos yan pa yung i-insist ninyo. Diba? Yan pa yung i-insist ninyo. Aba, iba rin itong silok espiritu mga kabayan, gustong ibitay si dating Pangulong Duterte. Ano sa palagay nyo mga karabin natin? Nasa tamang planeta pa ba ito? Or even itong si Attorney Claire Castro, doon po sa kanyang sinasabing hindi marunong manira si President Bongbong Marcos Jr. Ang tanong ko sa'yo, nasa Pilipinas ka pa ba? O baka nasa ibang planeta ka na rin, di ba? Ganun talaga pag yung mga tao nasa ibang planeta na, akala siguro nila nandun rin tayo sa kanilang planeta. Hoy, nandito lang kami sa sa Earth. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? Comment nyo na lang po at ito na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Natin itong bagong kapalpakan ni PNP Chief Marbil. Ito nga dahil sa nangyari dito sa may busway na kung saan nag-feeling VIP itong si PNP Chief Marbil di umano allegedly pa isang kasinungalingang na bulatdat natin ngayon di ba lagi nilang tinuturo si SILG na ang bahala magpaliwanag kung ano yung emergency na yun. Eto na si Remulla, pasasagutin na natin si SILG. The list is there, pero hindi pa namin pwede ilas. Sir, All of them are awol. I cannot give a number. May pinag-uusapan silang case dito Sinabi, eto yun, yung lahat sila awol, blah blah. May pinag-uusapan silang case. Biglang sumegway yung reporter. Tingnan nyo kung gaano natawa si Remulla. Kasi alam niya siguro na, ba't mo naman yung pinasok? Hindi pwede yan. Wala sa agenda natin yan ngayon. I'm sorry. alright. Sir, may we confirm if this is the emergency that Marbil was talking about when he or his personnel used the EDSA busway? Is this the... Okay, kita nyo, biglang natawa si mga... Kuya, ba't kayo natatawa? Sabi niya, hindi ka marunong sumunod sa usapan. Wala sa usapan tong emergency ni Marbil. Hindi to kasama sa usapan. Ano to? Ba't tayo nagaganituhan? Hindi ba kayo nasabihan? PR ko, yung PR. Sabihan niyo yan. Walang ganun. Dandag naman sa istorya ito. The kidnapping case, the emergency meeting that he was pertaining to. I was not with General Marbil at that time, so only he can answer that. I was not with Marbil at that time. He can answer that. Akala ko ba kayong sasagot? Sabi nagtuturoan na kayo ngayon ni Marbil. O di ba sabi ni Marbil kayong sasagot ko ano yung emergency na yun? Ngayon wala kang alam doon? O si Marbil na tinuturo mo ngayon? Bakit? Mahirap talaga mga kabayan, ang isang mali, mahirap pong itama ang isang mali ng isa rin pagkakamali. Diba? Kasi kapag dinipensahan niyan
DILG Secretary John Vic Remulla, malamang makakagawa siya ng mali. Kasi mali na nga yung ginawa eh, papagtatanggol mo pa. Eh di parehas na kayong mali. Diba? Huh? Yun, tama yung ginawa ni tama po yung ginawa ni SOG ay DILG Secretary, no? Tama po yun na hindi na lang siya nagsalita. Kasi pag nagsalita pa siya, baka may pagtanggol niya lang si PNP Chief Marbel, makagawa pa siya ng mali. Eh, mali na talaga. Kahit sa ang tingnan mong anggulo, no? Yung ginawa ni PNP Chief Marbel, dyan po sa traffic violation na yan, violation nga eh. Diba? Eh, hindi po talaga tama, no? Kapag yan ay pinagtakpan mo, abay, paras na po kayo. Ay kasi alam ninyo that there is something wrong. Alam ninyo na talagang palpak at scandalous ang ginawa ng ating PNP. Kaya ngayon, kanya-kanya kayong palusot. Sir, but in an interview, he said that you will be the one who will answer what emergency he was pertaining to. He was quoted in several articles. Sabi siguro, tumawa na naman siya. Hindi kasi sir, sabi nung reporter, hindi kasi sir, ang sabi ni Marbil, kayo daw magsasabi. Napatawa na naman. Napatawa na naman si Remulla. Yari ka, ate. Okay, makulit ka. Ayun na, makulit ka. Kasi natawa na siya. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron. Basyo. Ito ang sinasabi ko dito, mga kababayan. Basyo. Basyo talaga to, Brad. Ano sabi? Yes. Yun nga yung pinag-uusapan nilang before. Okay? Meron silang pinag-uusapang basta crime or something. Sinagot niya, kaya sinata. Ang kulit mo, Marbil, yes. Pinatawag ko nga siya. Tapos ang usapan, mga kababayan. Tapos ang usapan. So kung pinatawag siya, sinong pumunta? Yung senior officer o siya? Your Honor, Mr. Chair, I think we need to contempt this PNP Chief Marbil because he is blatantly lying in this committee. Nakawa ko kay Dan Fernandez. Yeah? Bakit? Ay, alinaw na. Tumawa na nga siya eh. Kasi nga, sige, ang kulit mo sasagutin na kita. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron. I asked him to appear. Kung ano man ang methodology niya, problema niya na yun. Sabi nga nung iba, ba't di ka na lang nag-helicopter? Again, simple question, yes or no? Kung pinatawag mismo ni SILG, etong si PNP Chief, dahil meron silang operation ginagawa, sino kaya yung tao na yun? Si senior officer na hindi nila mapangalanan? O si PNP Chief Marbil na pinatawag mismo ng SILG? Kayo na po ang aking humusga. Case closed. Let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws. Ayan, naglinis kamay na siya. To make it clear, wala akong sinabing dumaan kayo sa busway. Papunta dito. Ayan, sinasabi niya, But he was aware of the emergency. But he was. Pero maging ganun pa man, mga kababayan, no? Maging si PNP Chief Marbil man yan, or yung isang senior officer na pulis, no? Ang tanong bakit po kayo nag-violate ng traffic law? Di ba? Dahil ba kayo ay mga law enforcer? You are exempted? No? Pero ano naman yung sinasabing no one is above the law? Di ba? Kita nyo na? No one is above the law, pero kayo lang? Ganyan, yan po ang gustong yan po ang tawag dito. Gusto nating ipaalam, no? Gusto nating iparating sa taong bayan, no? That no one is above the law. Yun po, yun eh. Di ba? Kahit anong sabihin natin dito, maging si Marbil man, maging si DIL Secretary man, or si yung senior officer, or maging ang Pangulo man, no? Ang batas ay batas, no? Kung ang batas ay para lang sa mahihirap, magpayaman na tayong lahat.
baka maka-exempted din tayo sa batas na yan. Di ba? Yung ultimo ngang tatawid ka sa hindi tamang tawiran, no? It is also a violation, no? And sino lang? Para kanino lang yan? Para lang ba yan sa mga mahihirap? Or para yan sa lahat? Di ba? Well, ano yung mga karabin natin, ano man ang kanilang rason, no? Kaya talagang i-disclose sa public, no? Yung kung sino talaga yun, eh. Pero, dun sa balita, pinangalanan si PNP Chief Marbel. Yan, mga kababayan. Dun po sa nakita natin, or dun sa Jamie yata yun, Jamie News, no? Oh. Di, ganun din. O dito rin sa pagsasalita ni DILG Secretary Remulla, parang ganun nang lumalabas, no? Pinatawag si Marbel. Ibig sabihin siya po, di ba? Siya. At wala nang iba. Wala namang problema eh. Wala namang problema kung nakalabag kayo sa traffic violation na yan, di ba? Traffic law. Okay? Walang problema. Let's say, dahil authority kayo, di ba? As long as aminin lang ninyo that you violate the law, no? Okay na yun sa atin. Nako, huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo. Aminin nyo lang yan. At least alam namin na lumabag kayo. Ha? You are ignoring the law. Diba? You abuse na the power. O yun lang naman po yun eh. Diba? Kahit sino ka man nasakay ng kotseng yan, no? As long as you umamin ka, di ba? Sa yung pagkakasala, okay na yun. Ha? Hindi naman komplikado yan eh. Nagiging komplikado lang kasi hindi ninyo inaamin. Ha? Kung sino yun o sino ka. Ha? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.